Tatlong yugto tungkol kay Alexander Graham Bell. Sa nakaraan, dahil sa propesyon ni Dr. Graham Bell bilang espesyalista sa pagtuturo sa mga walang pandinig, nakilala niya ang pamilyang Keller dahil sa estado ng mga Keller na ang kanilang anak na si Helen Keller ay isang bulag at bingi. Nagkaroon ang pamilyang Keller ng malapit na koneksyon kay Dr. Bell. Si Dr. Alexander Graham Bell ang naggabay at nagbigay payo sa kanila ukol sa paglaki at pag-aaral ni Helen. Siyang naging dahilan na nakilala ng mga ito si Anne Sullivan. Si Anne Sullivan ay isang di pangkaraniwang guro, tapat na gabay, at naging panghabang buhay na kaibigan at kasama ni Helen. Sa isang tiyempong nagbakasyon si Helen na kasama niya si Anne, sa bahay bakasyunan ng mga Bell, isinalaysay ni Helen ang kanyang karanasan at obserbasyon. Malapit ang pagkakaibigan ni Helen at si Alexander Graham Bell. Pareho silang galing sa pamilyang respetado at nasa mataas na posisyon hindi lamang sa sosyedad, kundi pati sa kasaysayan ng Amerika. Pangalawang pinsan ng impong na babae ni Helen sa panig ng Keller, ang bantog na si General Robert Lee. Iginagalang na general ng Konfederasyon ng Amerika si General Lee. Matunto ng linya ng mga ninuno ni Helen sa linya ni Haring Edward na una ng Inglaterra na pang-16 na henerasyon niyang impong na lalaki. Si Haring Henry na ikatlo ng Inglaterra ang pang-17 henerasyon na impong niyang lalaki. Unang nakilala ni Alexander Graham Bell si Helen noong 1887, 1887. 6 na taon noon si Helen noong dinala ng kanyang mga magulang ito sa kanya upang ipakonsulta. Sa mga panahon na iyon, tanyag na noon si Alexander Bell dahil sa kanyang pagiging inventor ng telepono. Subalit noong ginala ng mga Bell si Helen kay Alexander, nanunungkulan noon si Alexander na manggagamot ng mga batang hindi nakakarinig. Nang hiling ang mga magulang ni Helen ng kanyang rekomendasyon tungkol sa eskwelahan at kuro para sa isang batang bulag at bingi. Itinuro sa kanila ni Alexander ang paaralan na napagkuhanan nila kay Anne Sullivan na siya nang naging guro at napagkatiwalaang gabay at kaibigan ni Helen. Batay sa alaala ni Helen doon, sa isinulat niyang biografya niya, sinabi niya na noon pa mang una niyang nakilala si Dr. Bell, naramdaman niya na kaagad ang kabait at katyaga nitong manggagamot. Kinarga niya noon si Helen at hinayaan niyang laruin ng bata ang kanyang relos. Kay laking tuwa noon ni Helen noong nahawakan niya ang relos na ipinadama sa kanya ni Dr. Bell. Sa mga sumunod na taon, dahil isinusulong noon ni Alexander ang prinsipyo na kinakailangang maturuang magsalita ang mga may kapansanan ng kawalan ng pandinig, naging modelo at inspirasyon niya sa paggagamot si Helen Keller. Si Helen ang pinakaunang taong bingi at bulag na nakapag-aral na magbasa, magsulat at nagsalita ng mahusay. Nagtagumpay nga itong magtapos ng propesyon sa universidad. Inihandog ni Helen ang kanyang sinulat na sarili niyang biografya noong 1903, 1903 kay Dr. Alexander Bell. Napamagatan ito ng Ang Kasaysayan ng Aking Buhay. Sinabi ni Helen dito sa libro niyang ito na si Alexander Graham Bell ang nagturo sa mga bingi upang sila ay makapagsalita at ipinangyari niya na ang mga tainga ay makarinig ng talumpati mula Atlantiko hanggang sa mga mabatong mga lugar. Doon sa biografya niyang iyon, inilahad ni Helen ang kanyang malaking paggalang at pagpuri kay Alexander Graham Bell. Itong susunod na bahaging maibabasa ay hango sa sinulat ni Helen tungkol kay Dr. Bell. Ang sabi niya, "Sadyang ngang totoo na mayaman ako sa masasayang mga alaala tungkol kay Dr. Bell. Ang kanyang interes sa mga hindi nakakarinig ay hindi nagsimula sa sarili niyang pagkabuhay. Ang siyensa ng pananalita ay matagal na panahon nang inaral ng mag-anak na Bell. Ang impong na lalaki ni Dr. Bell ay siyang naglikha ng instrumento na magwawasto sa pagkabulol at ang kanyang ama si Ginoong Melville Bell na malimit kong makatagpo kapag pumupunta akong bumibisita sa kanila sa Washington ay siya ang naglikha ng tamang sistema na visible speech o salitang nakikita. Sistema ito na itinakda ni Dr. Bell na mas mahalaga sa kanya kaysa pagkakaimbento niya ng telepono. Bagaman, gaya ng naipamalita na sinabi ni Dr. Bell, walang masyadong kikitaing pera dito.
Ang pag-aaral ng pananalita sa pamamagitan nito ay mas nangangailangan ng mas maraming pasyente kaysa mga nasa nasyon na nasa kanlurang bahagi ng mundo. Subalit natuklasan na makakasilbi ito sa silangan at ang paghahalin tulad niya ng mga huni ng salita ay naibatay sa sistema ng pagbigkas sa diksyonaryo sa Oxford. Isinulat din ni Helen ang kanyang naramdaman tungkol sa napakabuting debosyon ni Dr. Alexander Graham sa ama niyang si Ginoong Alexander Melville. Ang sabi ni Helen, doon sa napakarikit na maliit na tahanan ni Professor Bell sa tabing dagat doon sa Colonial Beach, doon sa bahaging pinagsalubungan ng dagat na Potomac at ang karagatan, malimit ko noong matagpuan ang dalawang marangal na mag-ama na nakaupo sila sa silong ng portiko ng bahay ng kung ilang oras na walang kaimik-imik. Nakontentong nananahimik na nagtatabako habang pinapanood nila ang mga sasakyang pandagat at mga bapor na naglalayag at dumadaan sa dagat patungong saan upang maghatid ng kanilang mga kargamento. Minsan-minsan ay may huni ng ibon na bibihag sa kanilang atensyon at sasabihin ng anak sa kanyang ama, "Paano mo itatalay iyan, ama?" Pagkatapos noon ay paglalabas nila ang mga kagamitan sa sistema ng visible speech o nakikitang pananalita at susubukan nila iyong ipagana at gayon na lamang ang kanilang konsentrasyon sa pagbibigkas hanggang sa hindi na nila namamalayan ang ano pa mang mga nangyayari sa paligid nila. Lahat ng mga nota ay nasusuri at naitatala sa visible speech. Minsan-minsan, may ibon na siyang focus ng kanilang atensyon ng ilang oras na pag-aanalisa. Pareho silang magama na masugid at masigasig na mangresolba at magbigay solusyon sa bawat bagay na may kamalian ang pagkakabigkas, at naisabi na sa akin na sadyang nakakaaya-aya ang nakikinig sa kanilang magsalita. Sinabi sa akin ito ng guro. Gayon din na sinabi ni Ginoong Watson na kasakasama ni Dr. Bell sa pagkakaimbento ng telepono. Sinabi niya sa kanyang libro na Pananaliksik sa Buhay o Exploring Life. Ang dalisay, malinaw ang kanyang pagbigkas ay nakakalugod sa akin, at lahat ng pagsasalita ng ibang mga Ginoo ay magaspang kung maihambing sa kanyang pananalita. Pareho sila na may naitakdang panahon ang kanilang pagiging magtuturo ng pananalumpati at pareho silang mahilig magkwento. Kagaya sila ng mga nabubukod tanging tao na kapag nasa isang bulwagan sila, hindi aabot sa 2 minuto at lahat ng mga pagkukwentuhan ay nakatuon na sa kanilang direksyon. Labis na nagugustuhan ng mga tao ang nakikinig sa kanya, sa halip na sila ang nagsasalita. Mayroon siyang kakaiba at hindi pangkaraniwang kakayahan na magpresenta ng isang masalimuot na problema at isasabi niya sa simple at maliwanag na paraan. Pag-uugali na sa aking karanasan ay isa sa mga pambihirang kakayahan na angkin ng tao. Hindi bihag ng tradisyon si Dr. Bell sa pakikipag-usap. Sa wari ko, ay siya lamang ang kilala kong tao na kapag tingnan niya ang isang bagay ay mabibigyan niya ng buong kakaibang kahulugan sa sarili niyang pagtingin at gagawan niya ito ng likas na katuturang nakakabuhay at lubos na nakakasigla. Bawat magtuturo sa isang bingi kahit anong sistema ang kanyang advokasya ay naimpluwensyahan ni Dr. Bell. Ikaw na nakakakita at nakakarinig, marahil ay maari mong mapagtanto na ang pagtuturo ng pananalita sa isang bingi ay isa sa mga banal na milagro sa panahon ng ika-19 na siglo. Marahil ay imposible sa sinumang walang paningin at wala ring pandinig ang makakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng parehong bingi at bulag. Itong kalagayan namin ay hindi katahimikang nakakapawi ng pagod na nararamdaman. Malupit ito na katahimikan na nakakapalayo ng damdamin at nagpapailag. Katahimikan itong hindi mabasag ng salita o pagbate, o awitin ng mga ibon, o hinagpis ng hangin. Katahimikan itong malupit na lubos na nang bibilanggo. Sa 200 taon na nagdaan, lubos na walang sinag ng pag-asa para sa amin. Sa mundo na walang damdaming makialam, walang isang tinig na umangat para sa amin. Subalit pandinig ang katangiang pinakamalalim, pinakamarangal na siyang nambuo ng pagkatao na angkin ng isang tao, at marami ang mga naghihinagpis na mga tao sa palibot ng mundo. Dahil sa mga masidhing isinagawa ni Dr. Bell,
ako'y naiangat sa mga pagkakagagandang mga wagas ng sosyedad ng sangkatauhan. Nabubukod tangi ang pagkakakatwa ng buhay. Malimit noon na sabihin ni Dr. Bell iyan, lalo pa kapag nag-uusap kami tungkol sa telepono. Maraming bagay ang nangyayari, subalit hindi ito ang mga bagay na inasahan nating mangyayari. Kung nakikita man natin ng maliwanag ang daan hanggang sa paglilikuan nito, pagkalampas doon ay hindi na natin alam kung ano ang pagkakagulatan na nakakatago na nakatakda para sa atin, sabi ni Dr. Bell. Isinalaysay niya sa amin kung paano siya nakumbinse ni Ginang Bell na noon na hindi pa niya napapangasawa kundi estudyante niya. Kinumbinsi siya ni Ginang Bell upang siya ay pumunta sa Centennial Exposition noong ika-14 ng Pebrero 1866 sa Philadelphia para ipakita niya sa demonstrasyon iyong telepono. Nakatakda noon ang kanyang toka na 5:05 ng hapon ng linggo, subalit noong dumating ang naitakdang oras, mainit na at pagod na ang mga hurado. Parang ang wari noon ni Dr. Bell ay malamang na hindi na matutuloy ang demonstrasyon niya. Ipinagpatuloy ni Dr. Bell ang nagkwento na nagsabi, subalit nangyari ang hindi inaasahan sa mga sandaling iyon. Sa Philadelphia, gaya sa nangyari sa ibang lugar. Naitaon na nangyari noon na kung kailan pa na nagpasya na akong umalis sa eksposisyon na iyon, biglang dumating si Dom Pedro na emperor ng Brazil. Nakilala at natandaan niya ako na ako iyong taong nakausap niya sa Boston tungkol sa mga paraan at sistema ng pagtuturo sa mga taong walang pandinig. Interesado kasi noon ang emperor na magpatayo ng paaralan para sa mga bingi sa Brazil, kung kaya't siya ay nag-iimbestiga noon tungkol sa mga sari-saring wagas ng pagtuturo nila sa Estados Unidos. Lumapit siya sa akin at inabot niya sa akin ang kanyang mga kamay upang makipagkamay. Inobserbahan niya iyong aparatos na daladala ko at tinanong niya kung ano iyon. Ipinaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa kagamitang iyon at sinabi ko na nakatakda iyon na idemonstrasyon ko sa hapong iyon. At bakit nga ba hindi? Sabi ng emperor. Gusto kong mapakinggan, dagdag niya. At sa pagpapatuloy ni Helen Keller sa kanyang pagkukwento sa biografya niya, sabi niya, at sa gayon ay inayos ni Dr. Bell iyong kanyang ipapakita na gamit at isinabit niya ang tali na ibinanat sa magkabilaang bahagi ng malaking bulwagan. Kinuha ni Dr. Bell ang transmitter at sinabi niya kay Dom Pedro na hawakan niya iyong receiver at ilapit niya iyon sa kanyang tenga. Diyos na makapangyarihan, nagsasalita, napabulahaw si Don Pedro sa pagkamangha. Sa gayon, kinuha rin ito ni Lord Kelvin o Sir William Thompson, iyong receiver. Oo, nagsasalita, sumigunda siyang namangha. Salit-salitan ang mga miyembro ng mga hurado na nangsubok sa aparatos at nagtagal ang demonstrasyon na iyon ni Dr. Bell ng hanggang 10:00 ng gabing iyon. Ang instrumentong iyon ang naging sentro ng pag-uusisa at kuryusidad ng mga tao sa eksposisyon. Ang pagkakagawa ng telepono na pangkomersyo ay nagsimula rin sa araw na iyon mismo. Sa huling gabi ng pagtira ni Helen at Anne Sullivan sa Benbrigg, kasama ni Helen noon si Dr. Bell sa piazza o pinakaberanda ng bahay. Samantalang si Ginang Bell naman ay nagpapakita ng mga larawan ng Cape Breton kay Anne Sullivan sa aklatan. Nag-iisip noon si Dr. Bell at isinulat niya ang kanyang mga inisip sa kamay ni Helen. Kalahati nito ay tula, kalahati ay filosofiya. Pagod na noon si Dr. Bell pagkaraan ng mahabang araw ng napakarami niyang mga eksperimento na isinagawa. Subalit hindi mapakali noon ang kanyang isip. Ibinigkas niya ang kanyang paboritong mga taludtod mula sa mga tula na In Memoriam o Sa Alaala, The Tempest o Ang Unos at Julius Caesar. Itong Sa Alaala ay tula na gawa ni Alfred Lord Tennyson, isang makata na Ingles na nabuhay nagmula 1809, 1809 hanggang 1892, 1892. Itong tula na ito ay tungkol sa kahalagahan ng masiding layunin at tungkol sa pagtitiyaga habang nagsusumikap. Nailathala ito noong 1850, 1850. Inialay ni Tennyson ito sa kanyang kaibigan na si Arthur Henry Hallam
na namatay noong 1833, ipinang-alala din niya ito sa kanyang pagmamahal sa Universidad ng Cambridge. The Way of the Soul o Ang Daan ng Kaluluwa ang orihinal na pamagat nito. Ito namang Ang Unos ay komedya na sinulat ng dakilang makata, manunulat na Ingles na si William Shakespeare. Ang tulang salaysay na ito ay tungkol sa isang makapangyarihang mataas na opisyal pero napalayas. Siya ay gumawa ng pananalamangka upang mapaupo ang kanyang anak na babae sa posisyon ng otoridad. Ang kwentong ito ay nagmumungkahi na ang mga nasa posisyon na otoridad ay kinakailangang magbigay ng awa. Ang pamagat nito ay nahango sa malakas na bagyo na siyang unang bahagi ng kwento. Ang Julius Caesar naman ay nakasulat sa kasaysayan tungkol sa buhay ng general at politiko na kusang nagdeklara sa kanyang sarili bilang diktador ng Imperyo Romano noong kapanahunan na 40 taon pagkatapos na namatay si Hesukristo. Ang sabi noon ni Dr. Bell kay Helen, "Helen, hindi ko alam kung ang mga taludtod ay nagbibigay aral. Tayo ang Panginoon ng ating kapalaran. Ako'y nag-aalinlangan. Habang minamatyagan ko ang daigdig, lalo akong napapalaisip. Walang hangganan tayong tumutungo sa hindi iniisahan. Noong kabataan ko, ninais kong maging musikero. Subalit hinila ako ng ibang kapalaran. Pagiging masakitin ang nagdala sa akin dito sa Amerika. Pagkatapos, nasidi akong natuon sa mga eksperimento na pinaggagawa ko na nagresulta sa pagkakalikha ng telepono. At ngayon dito, iniaalay ko ang mga araw-araw at gabi-gabi ng buhay ko sa aeronautics. Subalit, magpakailanman, alam mo, na ang pinakamahalaga kong naisin ay ang pagkakaturo ng mga walang pandinig. Hindi, Helen, hindi ako ang Panginoon ng kapalaran. Kung ang katuturan nito ay ang pagpili ko ng aking gagawin. Idinagdag pa ni Dr. Bell noon, hindi ikaw, kundi mga sirkumstansya ang nagpapasya sa iyong gawain. Instrumento lamang tayo ng mga puwersa na namamalakad sa kalawakan. Sa huling paghahalubilo noon ni Helen at Dr. Bell, kadarating lamang noon ni Dr. Bell galing sa Edinburgh, sa Escocia o Scotland. Isinulat ni Helen ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na malungkot si Dr. Bell. Ito ay noong 1920. Sinabi niya na naramdaman niya ang kanyang pagkabanyaga sa isang banyagang lupain at misto na ng mas mabuti ang bumalik sa Amerika. Ang pangyayaring unang digmaang pandaigdigan mula 1914 hanggang 1918 ay lalo lamang nakapagpabigat sa bigat ng loob ni Dr. Bell. Ipinaalam niya ang pagtutuon niya ng kanyang pansin sa mga hydroplanes sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Inihulay niya na hindi pa mararating noon ang 10 taon sa mga panahong iyon ay magkakaroon na ng gagamiting paglalakbayan sa himpapawid mula New York hanggang London. Sinabi din niya na mayroon na rin pating paglalansada ng sasakyang panghimpapawid sa mga ituktok ng mga matataas na gusali at gagamit ang mga tao ng sari-sarili nilang mga eroplano na kagaya ng pagkakaroon nila ng sari-sariling sasakyang kotse. Sinabi niya na ang pamasahe ng mga kargamento na isasakay sa eroplano ay magiging mas mababa pa kaysa presyo nila sa tren o vapor. Inihula rin niya na may darating na araw na magkakaroon ng wagas na matutuklasan ng mga inhinyero na pampalamig sa mainit na tiyempo at gayon din na makakapagbigay ng init sa mga malalamig na lugar sa daigdig. Kaugnay sa mga itong kaalaman na ibinahagi ni Dr. Bell kay Helen, sinabi din niya na sa ibaba ng mainit na ibabaw ng tubig sa tropiko ay dadaloy ang malamig na tubig mula Arktiko at rehiyon ng Antarctica. Sa karagdagang alaala ni Helen tungkol kay Dr. Bell, inilahad niya ito. Sinabi ni Dr. Bell na magkakaroon ng tiyempo na aangat na magpapaibabaw ang mga malalamig na tubig at ito ang magpapabago ng klima sa mga nasyon na may maiinit na klima. Magiging magaganda ang mga ito na titirhan. Ang kanyang mga napakagagandang mga pangitain ang nagpasabik sa akin.
Subalit hindi ko noon inakala na pagkatapos lamang ng 6 na taon ay malalaman ko na ang mga inhinyerong Pranses ay gumagawa na sila ng plano na lilikha ng sistema upang ang dagat ay makakatulong na mangpigil sa klima na nakakapagdulot ng masama sa katauhan. Namatay si Dr. Bell sa tahanan na kanilang inuuwian kapag tag-init noong 3 ng Agosto 1922. Nailibing siya dito noong lumubog ang araw sa itaas ng bundok na Cape Benbreg sa Nova Scotia at sa pwesto na si Dr. Bell mismo ang pumili at nagpasya bago siya namatay. Iyan ang paglalahad ni Helen sa pagkatapos ng buhay ng kanyang minahal na gurong manggagamot at ginagalang na inventor. Noong buhay pa si Alexander Graham Bell, kung tanungin ang kanyang panukala sa kanyang pagiging manlilikha, kinikilala niya si Lord Kelvin o Sir William Thomson na siya ang naging dahilan kung bakit naikalat na naipakilala ang telepono sa buong daigdig. Sa mga panahon na iyon, sa kabila ng maraming pagpapahayag at pagpapasiguro ni Dr. Bell, nag-aalinlangan pa rin ang publiko tungkol sa kakayahang makasilbi ng telepono. Kahit pa noon ang sekta ng siyensa ay laruan lamang ang kanilang pagtingin sa mekanismong ito. Subalit noong nagsalita na si Lord Kelvin tungkol sa kahalagahan ng telepono sa isang pagdiriwang na ginanap ng British Association for the Advancement of Science o Asosasyon ng mga taga-Britanya para sa pag-abanse ng siyensa noong 1876, nakinig at naniwala sa kanya ang lupon. Ito ang nagpasimula ng pananagumpay ng telepono na ginawang gamit sa komunikasyong pampubliko. Si Sir William Thomson ay kilala at respetadong pisiko at inventor ng sistema ng pagsukat ng temperatura. Dito sa huling bahagi ng ating naratibo, kinikilala noon ang pakay ni Alexander Graham Bell ukol sa pagtubo at pag-abanse ng siyensa at teknolohiya. Tinanggap niya ang katungkulang bilang presidente ng isang asosasyon noong 1898. Ang asosasyong ito noon ay ang National Geographic Society na noong panahon ay maliit pa lamang at hindi pa kilala. Kasama niya noon dito ang kanyang manugang na si Gilbert Grosvenor. Kinuha nila iyong isang simple at karaniwang pahayagan ng asosasyon at idinagdag nila doon ang mga naggagandang mga litrato, mga magagandang sulat at mga kwento. Ito ang pinagmulan ng bantog na magasin sa kasalukuyan na National Geographic. Itong magasin na ito ay isa sa mga pinakabantog at respetadong magasin na may sirkulasyong pandaigdigan sa kasalukuyan. Isa pa ring kinasalian ni Alexander Graham Bell na itinayong pahayagan ay ang Science Magazine. Sa tanang buhay niya, nanatili si Dr. Bell na nahilig na mapag-isip sa kaalaman. Sinabi niya sa isa sa mga panayam sa kanya noong 1922, maaring walang pagkakasiraan ang isip ng isang tao na mananatiling nag-oobserba, mang-aalala sa mga obserbasyon niya at manghalughog sa kasagutan ng walang hangganang katanungan na papaano at bakit tungkol sa mga bagay-bagay. Lagi-lagi noon na isinasama ni Alexander ang kanyang may bahay na si Mabel sa lahat ng okasyon na kanyang pinupuntahan. Edukada at matalino si Mabel, at siya ang tagapag-alaga sa lahat ng gastusin ng pamilya. Hindi trinatar ni Alexander at kanilang mga anak si Mabel na isang bingi. Pinakitunguhan siyang parang karaniwan ang pandinig niya. Malinaw at mahusay itong magbasa at sinasabi ng taong kaharap niya sa pamamagitan ng galaw ng mga bibig ng kausap niya o yung taong nagsasalita. Malawak ang kanyang bokabularyo at mahusay siyang magbasa ng mukha. Matalim at sensitibo ang kakayahan niyang makiramdam, mangilala at makapansin ng pinakamaliit na galaw. Magaling magpiano si Alexander at natuto siya nito sa pamamagitan ng pandinig niya. Kapag siya ay tumutugtog noon, idantay ni Mabel noon ang kanyang kamay sa piano at pakiramdaman niya na pakinggan ang vibrasyon ng tunog ng musika. Nagkasakit ng diabetes si Alexander noong 1920 at sa taong ito, natuklasan ng mga manggagamot na mayroon siyang sakit na pernicious anemia o delikadong sakit sa dugo.
Noong namatay ito, mukha ni Mabel ang huli niyang nasilayan at ang mahigpit na hawak ng kanyang mga kamay ang huli niyang naramdaman. Yumao si Alexander Graham Bell sa pangalawa o maaring pangatlong araw ng Agosto. Hindi nagkakasundo ang mga manunulat sa kasaysayan tungkol sa petsang ito, pero ang taon ay 1922. Kinikilala ng sandaigdigan ang pamanang kaalaman ni Alexander sa sangkatauhan. Pinarangalan siya ng marangal na pamamaalam. Napahinto ang lahat ng telepono sa buong mundo para magkaroon ng 1 minutong katahimikan sa kanyang pagkakalibing. Pagkaraan ng pagyao ni Alexander, unti-unting nawala ni Mabel ang kanyang paningin. 6 na buwan pagkaraan ng kamatayan ni Alexander, sumunod na pumanaw si Mabel. Namatay siya noong 3 ng Enero, 1923, 1923, at inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Sa panahong kasalukuyan, ang sukat ng huni o tunog na tinatawag na decibel ay hango sa pangalang Alexander Bell. Nasimulan itong konsepto sa Bell Laboratories. Bilang panghuling panulyap sa buhay ng dakilang taong ito, isang kaisipang kanyang ibinahagi ang ating bibigkasin. Sinabi niya, ang mga dakilang tuklas at pagtubo ay nagsasali ng pagkakaisa at pag-aayos ng maraming mga kaisipan. Maaring naibigay sa akin ang pangilala bilang tagapag-umpisa ng daanan, subalit kung masdan ko ang mga sumusunod na pagpapahusay, ramdam ko na iyang pangilala ay mas nararapat na mapunta sa iba at hindi sa akin. Dito nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Alexander Graham Bell. Sana nakapagbigay ito sa inyo ng hindi lamang aliw kundi mga bagay na pag-iisipan. Subaybayan ang iba pa nating mga kwento sa podcast nating Kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano.